Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flow Forecasting Center. Ngayon po malalaman na po natin ang latest tungkol dito sa binabantayan po nating Bagyong Ruby. Makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magandang gabi Mr. Pura. Magandang gabi sa iyo, Amor, at magandang gabi rin sa inyong mga viewers. Mr. Pura, ano na po ba ang latest information natin tungkol dito kay Bagyong Ruby at ito po ba ay natuloy na ang paglandfall dito po sa Dolores, Eastern Samar? Yes, itong ang bagyong si Ruby ay may lakas na hangin pa rin na umabot sa 175 kilometers per hour at ito ay kumikilos pa rin sa bilis na 16 kilometers per hour pa westward, pero yan po ay naglandfall na or tumama na po yan sa kalupaan kanina po yung alas 9:15 ng gabi. Okay, so ayan po mga kababayan, ulitin ko lamang po as of 9:15 po ng gabi nakapag-landfall na ito po ang unang landfall ng Bagyong Ruby. Dito po yan naganap sa Dolores, Eastern Samar. So eto naman po Mr. Pura, no? Ito po after po ng unang pagtama sa kalupaan nitong si Bagyong Ruby, saan-saang areas pa po ito inaasahang dadaan? Ano po ba yung mga areas na magla-landfall ito nga si Bagyong Ruby? Yes, naglandfall lang itong bagyong si Ruby ngayon sa Dolores, Eastern Samar at inaasahan natin ito na tatagos dyan sa Northern Samar at tutungo po yan dito sa lalawigan po ng Masbate, maaaring dito po sa Masbate or dito sa norte po nito sa may area ng Ticao Islands. Pero Masbate provinces po yan, inaasahan natin yan bukas po ng umaga at yan po ay magpapatuloy sa kanyang tinataka direksyon, tutungo naman dito yan sa may area ng Sibuyan Sea. At habang papunta po yan sa Sibuyan Sea, maaari yang dumaplis or dito tumama sa area po ng Romblon hanggang tumungo na po yan sa lugar ng Mindoro. At pagkatapos po sa Mindoro, yan po ay lalabas na sa West Philippine Sea at patuloy nang lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility sa darating pong Tuesday. So ganito po ang magiging track ng Bagyong Ruby. After po ng landfall nito dito sa Dolores, Eastern Samar, inaasahan po natin ang paglapit naman ito sa may bahagi po ng Masbate hanggang sa makarating po ito ng Sibuyan, hanggang marating naman po nito ang Romblon, pati na rin po ang Oriental Mindoro. Saka po ito lalabas ng ating landmass. Patungo po yan sa West Philippine Sea bago po ito tuluyang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po nating babantayan ang iba pang landfall activities ng bagyong ito. At Mr. Pura, sa ngayon, ano-ano mga areas po ang nasa ilalim pa rin ng ating public storm warning signals at ano ba yung mga dapat asahan ng ating mga kababayan na residente ng mga lugar na ito? Yes, Amor, sa ngayon nakataas pa rin yung ating storm warning signal number 3 dito po sa mga lalawigan ng Catanduanes, Albay, Burias Islands, Sorsogon, Masbate at Ticao Islands. Kasama rin po dyan ang lalawigan ng Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran Islands. Dito naman po sa Camarines Sur at Romblon, nakataas din po ang ating public storm warning signal number 2 para sa Luzon. At yan din po ay nakataas sa Aklan, Capiz, hanggang sa Northern Cebu. Kasama na po dyan ang Cebu City, Bantayan Islands, Leyte at Southern Leyte. At dito po sa area ng Southern Quezon, Camarines Norte, Batangas, Marinduque at Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, nakataas po ang ating storm warning signal number 1. At kasama na rin po dyan ang lugar ng Antique, Iloilo, Guimaras, Northern Cebu, ang natitirang bahagi po ng Cebu at hanggang dyan po sa area ng Bohol. At meron pa rin po tayong signal number 1 dito naman po sa Mindanao, dito na lamang po sa area ng Surigao del Norte, Siargao Islands at Dinagat Province. So Mr. Pura, dito po sa mga areas na inyong nabanggit dahil nga po sila ay nasa ilalim ng public storm warning signals number 3, number 2 and number 1. Inaasahan nga po natin ito po nga mararamdaman po nila ang masungit na panahon. Pero paano naman do sa mga areas na hindi po kabilang dito po yan sa mga storm warning signals na inilabas po ng Pag-asa? Ibig sabihin po ba nito kapag wala po sila sa public storm warning signals ay hindi po sila makakaramdam ng epekto ng Bagyong Ruby? Ano po ba yung inaasahan po nating weather condition? Yung direkteng epekto nitong bagyong Ruby, lalo na po doon sa lugar na may wala pong warning signal, maaliwalas naman po yung ating inaasahang panahon dito po sa area ng Mindanao or yung natitirang bahagi po ng Mindanao. At dito po sa area ng Northern Luzon, kung saan nakaka-apekto yung ating amihan or northeast monsoon, makakaasa tayo ng mga light rains po dyan or mahinang mga pagulan. Dulot na po yan ng ating pinag-iba yung amihan na siya nga pong tumatama dito sa ating bagyong si Ruby. Dito po sa Metro Manila sa ngayon, fair weather pa po ang ating inaasahan hanggang bukas po yan. Pero inaasahan natin na paglapit nitong ating bagyong si Ruby dito po sa area ng Romblon or Sibuyan area, mahahagip na po tayo ng kanyang outer perimeter o yung kanyang outer diameter ng ating bagyo. At posible na po tayong makaasa ng unti-unting pagsama ng panahon bukas ng gabi hanggang sa Lunes na po yan. Lalong-lalo po pag itong bagyong si Ruby ay lumapit na po dito sa Mindoro, maaari din po tayong magtaas ng public storm warning signal number 2 or hanggang posible pong signal number 1 at
pwede rin po yung umabot sa number 2. Depende po sa tatakbo yung direksyon ng ating bagyong si Ruby. Okay, dahil nabanggit mo na ang tungkol dito sa Metro Manila, marami nga po ang nagtatanong sa atin, ito po bang si Bagyong Ruby? Ano po ba ang mas mararamdaman natin dito sa Metro Manila? Mas marami ba yung mga pag-ulan o yung malakas na hangin ang mas mararamdaman natin dito? Usually nakakonsentrate yung ating malalakas na hangin at ulan doon po sa gitna ng ating bagyo. So yung mga lugar na may nakataas na public storm warning signal number 3, yung po yung makakaranas ng masungit na panahon at malalakas na bugso ng hangin. Maliban po dyan, yung kanyang mga coastal areas ay makakaranas din po or may posible tayong inaasahang mga storm surge. So iba yung pag-iingat po ang ating mga paalala, lalong-lalo na po sa ngayon yung binabayo or yung sinasalanta ng ating bagyong Ruby. Pinag-iingat po natin mga kababayan dyan at pinalilikas po natin at pinaghahanda po natin sa anumang posibleng peligro na maaaring dalhin niyang bagyong si Ruby. Yung lugar naman na signal number 2, medyo mas malayo ng bahagya po yan sa mata, pero makakaranas pa rin po yan ng pagulan at mga bugsuri ng hangin. Pero hindi po ganun kalakas dun sa center or sa gitna ng ating bagyong si Ruby. Pero may mga lugar po na bahain din at posible na po rin yan mag-create ng mga landslides at flash floods. So pinag-iingat din po natin ating mga kababayan. Kahit po nasa signal number 2 tayo, bagamat malayo tayo doon sa center ng bagyo, maaari din po tayong makaranas ng mga peligro ng landslides at flash floods. Yung mga signal number 1 naman, maaari tayong makaranas ng mga paminsang-minsang ulan at paminsang-minsang bugsuri ng hangin. At yun nga po, dito sa Metro Manila, malayo pa yung ating bagyo. Inaasahan natin na pagdikit po ng ating bagyo dito po sa area ng Mindoro, hindi po yun yung mata or yung center ng bagyo, pero posible pong yung kanyang periphery or yung kanyang outside perimeter ay abutin po tayo at maging yung Central Luzon. So makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan at mga pagbugso ng hangin dahil medyo mas malapit din po yan sa mata ng bagyo. Ayan po, para sa mga nagtatanong, dito po sa Metro Manila, maaabot pa rin po tayo nito po nga perimeter nga po, nito po nga bagyong si Ruby at maaari po tayong makaranas hindi lamang po ng mga pag-ulan, kundi ganun din ang bugso ng hangin na dadalhin ng bagyong Ruby kapag ito po ay lumapit na sa mga area sa may area po yan ng probinsya ng Oriental Mindoro. Kaya po iba yung paghahanda pa rin ang dapat po nating gawin sa mga susunod na oras at araw. At ang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Pura, eto naman, sa mga track na inilalabas po ng Pag-asa, meron po tayong mapapansin dito na para pong hugis apa. So ano po ba itong image na ito na nakikita po natin? Meron po ba itong significance sa ating forecast? Ito po nga tinatawag po natin na cone of probability. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Yes, Amor, kung mapapansin po natin yung ating mga forecast, meron tayong tinatawag na cone of probability or circle of uncertainty. So sa loob po ng circle na yan or sa cone na yan ay posibleng magbago yung ating track ng bagyo. Dahil yung bagyo po natin ay nagbabago rin po ng bilis ng tracking or kung saan po yan pupunta. So habang papalayo po or mas malayo po tayo doon sa initial condition natin or doon sa initial position natin ng bagyo, habang papalayo po tayo ay palaki ng palaki yung ating cone of uncertainty. Dahil posible po yung umangat or bumaba pa mula doon sa ating cone of uncertainty. Kung ihalin tulad natin yan doon sa ating forecast sa Metro Manila, kung mapapansin po natin, medyo mas malaki pa yung ating cone of uncertainty or cone of probability dito sa area ng Metro Manila. So, posible pa po yung dumikit or mas malapit sa Metro Manila or posible rin po yan lumayo. So, magdidepende po doon yung matatanggap nating ulan at lakas ng hangin. Ganun pa man, pinag-iingat na po natin or pinagre-ready na po natin ang ating mga kabayan, lalong-lalo na po, sigurado naman po tayong papasok tayo doon sa radius nung diameter ng bagyo. Pinag-iingat na po natin yung ating mga kabayan dahil maapektuhan po tayo ng ating pag-ulan at mga hangin, dulot po nitong bagyong si Ruby. Okay, so naintindihan po natin, ito po tinatawag natin na cone of uncertainty o cone of probability. Ibig sabihin po nito, halimbawa po kanina meron po tayo nabanggit na posible pong tamaan ng mga lugar nito nga si Bagyong Ruby. Ibig sabihin po nito, hindi lamang ito yung mga lugar na posible po niyan daanan, posible po itong tumaas pa o kaya naman po ay bumaba, lalo na po yung sa may parte po ng Mindoro or Metro Manila dahil nga po lumalaki lalo ito pong ating uncertainty. Kaya patuloy po nating babantayan yan sa mga susunod pang mga araw dahil nga po ito ay patuloy rin binabantayan ng Pag-asa. So yan po, maraming salamat po Mr. Alvin Pura sa mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para po sa ating mga manonood. Nakasama po natin si Mr. Alvin Pura na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant,
Only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update sa mga susunod na oras. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Omar La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.